Sa opisyal na pagsisimula ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu na pinangunahan mismo ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ng Pangulo ang mga naisakatuparang accomplishment ng Pilipinas bilang ASEAN share sa kabila ng hamon sa petrolyo. Ang detalye ihatid sa atin ni Harley Valbuena live. Harley. Mga kasama, bilang chair ng ASEAN 2026, opisyal nang binuksan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu. Mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang ASEAN state leaders at kinatawan ng Myanmar para sa opening ceremony ng summit sa Mactan Expo sa Cebu. Sa kanyang opening statement, ipinagmalaki ng Pangulo na sa kabila ng mga pag-aangkop dahil sa krisis sa Middle East, natupad pa rin ng Pilipinas ang mga responsibilidad bilang ASEAN chair. We made the difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Despite the said calibration, we strive to remain responsive to the needs of our ASEAN community and focused on fulfilling our chairship goals. Sa ASEAN Plenary Summit, binigyang din ng Pangulo ang pagkabahala ng ASEAN Bloc sa lumalalang sitwasyon sa Middle East. ASEAN has expressed serious concern over the escalation of conflict due to the preemptive attacks initiated by Israel and the United States against the Islamic Republic of Iran on February 28, 2026, and the subsequent retaliatory attacks by Iran against several countries in the region. Ayon sa Pangulo, ang krisis ay may malaking epekto sa maritime at air transport, nagdulot ng panganib sa commercial at civilian vessels, at nakaapekto sa supply ng enerhiya at mga pangunahing produkto. Kaugnay dito, isinulong ng ASEAN ang panawagan para sa paghinto ng labanan, mapayapang pagresolba ng sigalot, proteksyon sa mga sibilyan at infrastruktura at ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Isinusulong din ang mas matatag na kooperasyon sa regional energy security, food security at kaligtasan ng ASEAN nationals. Mga kasama, mamaya ay pangungunahan din ng Pangulo ang ASEAN Retreat Summit at magkakaroon din siya ng bilateral meeting kay Lao PDR Prime Minister Sonsei Sifandon. Mula rito sa Cebu, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.